Alright. Okay. Solo dive ulit tayo guys. Night spray fishing. Night dive tayo. Nandito tayo sa Barangay Bagonayok. Pag-isa lang po tayo ngayon. Maghanap ng pang-ulam. Dive safe. Welcome back guys sa ating panibagong video. Ayan, magda-dive na naman ulit tayo ngayon. Night dive ulit mga idol. Sana makarami tayo sa gabing ito. Ayun, unang isda nakita natin mga lods. Ang tawag niyan dito sa amin ay isdang punong. Pwede na yan, papanahin ko na yan mga idol. Dahil pwede na yan pamprito. Masarap din yan pamprito mga lods. Ayun, nasapol natin. Yan ang unang isda po natin sa gabing ito mga idol. Ayan o. At dito sa banda rito mga lods, pagsisid natin, meron tayong nakita sa ilalim ng butas ng bato. Medyo gipit pero titingnan natin kung makuha natin. Meron tayong nakita, parang kanoping mga idol. So, nasa ilalim siya ng butas kaya medyo gipit. Silipin natin at tirahin natin. Ayun, tinamaan na naman natin mga idol, pero medyo narapat tayo ng konti bago siya mailabas. Isdang kanopi nga pala yun mga lods. Napaanan natin sa ilalim ng bato. Ayan o. Ayan po yung pangalawang isda natin sa gawing ito mga idol. Ayan, mga maliliit lang pero okay na yan. Mahirap naman maghanap ng malalaki kasi kapag ka wala talagang labas ng isda. Eto dito sa banda rito, isang dalagang dagat mga idol. Ayan o. Hinihintay lang niya, napanain siya. Masarap din yung isdang yan mga lods. Paksiw o kaya na may prito. Dalagang dagat, dalagang bukid naman kung tawagin. Eh nasa dagat, kaya dalagang dagat siya ngayon. Ayan o. At dito mga lods, meron tayo nakitang natutulog na samaral. Ayun o, samaral. Yung isang uri ng samaral ito mga idol. NANI? Ang problema mga lods, hindi natin tinamaan kaya nakatakas. Ayun, pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay mga lods. Minsan nakukuha, minsan hindi naman. Okay, bawi tayo, next dive. Dito sa banda rito mga lods, meron tayo nakita angel fish kung tawagin, pero hindi natin kukunin mga idol dahil medyo maliit pa. Ito ang kukunin natin mga lods, itong isdang manitis. Masarap din sana yung angel fish na yun mga lods, kaso medyo maliit pa. Kaya kumukuha tayo kapag ka malalaki na yung ganun. Masarap inihaw yun, angel fish ang tawag. Hindi ko lang alam kung ang local name nun eh. Eto manitis, eto yung masarap. Kahit maliit pa to, okay na to. Isdang manitis or timbungan mga lods. Wow! Masarap pang prito or pampaksiw. At dito mga idol, meron ulit tayo nakitang punong uli. Punong kung tawagin dito sa amin. Okay na yan pang prito, kaya tirahin natin mga lods. Sayang naman kung hindi pa natin makuha. At sa pagtira natin mga idol, ayun, hindi natin siya tinamaan mga idol, pero okay lang kasi hindi naman siya lumayo. Titirahin na lang uli natin mga idol. Ayan o, andyan pa rin siya. Talagang makukuha siguro natin ito mga lods. Ayun, nasa pool natin. Malilit lang mga napapana natin sa kaping ito mga idol. Pero okay naman, okay lang yun. Dito meron tayong nakitang isang sigapo. Sa pool, nadali natin yung sigapo mga lods. Isdang ba to? Ayan o. Pamilya din lang siya ng lapo-lapo mga lods, pero hindi na lumalaki yung mga yan. Hindi siya kagaya ng ibang lapo-lapo na lumalaki. Ito kasi mga ano lang to. Kumbaga mga isdang bato, mga ano lang.
At dito mga idol na meron tayo nakitang kakaibang uri ng salabay or jellyfish. Napakaganda niyang pagmasdan mga lods. Pero hindi natin siya pwedeng hawakan dahil napakadelikado ng nilalang na ito mga idol. Ayan o. Hanggang tingin lang tayo. Napakaganda niya. Dito mga lods, pagsisid natin sa kailaliman. Meron tayong nasilip na isang natutulog na triggerfish or pakoy. Ayan o mga idol, malaki na siya mga lods. Sana makuha natin to. Pag minsan kasi mga idol talagang hindi natin pinapana yung mga ganito, lalo't kapag ka maliliit yung butas na sinisilipan. Pero eto malaki naman, hindi naman siya ganun kagipit mga lods. Kaya nating ilabas, kaya pinana natin. Tinamaan natin sa may mata mga idol, tumagos dun sa kabilang mata niya. Ayan, sana hindi tayo mahirapang ilabas. Kadalasan kasi mga idol kapag ka magipit, medyo maliit yung sinisilipan niyang butas. Hindi natin na ilalabas, kaya yung ginagawa hindi ko na pinapana. Ito pinana ko kasi medyo maluwag naman. Ayan, umangat muna ako mga idol bago ko siya kunin uli kasi medyo kinakapos na tayo ng hangin. Ito dito, babalikan na natin. Dahil nakapagpahinga na tayo. Ayan, nandun siya oh. Kapag ka ano kasi yung tinik niya sa bandang itaas mga lods, talagang tinataas niyang sadyayan para hindi siya mailabas sa bato. Napakatigas ng tinik na yan. Ayan oh, hindi natin basta-bastang natitiklop yan. Sobrang tigas niyan. Ayan. Ayun oh. Ginawa natin, sinuntok natin ulit mga lods para pumasok siya ulit. Tinutulak natin papunta sa loob para may tiklop nating pilit yung tinik niya, yung ano niya, sungay niya. Pero hindi pa rin natin nailabas. Angat ulit tayo mga idol para makakuha ng hangin at makapagpahinga muli. Siguro sa mga pangatlong pahinga natin, mailabas na sana natin mga lods. At eto, nakapagpahinga naman na tayo mga idol. Babalikan ulit natin para subukang ilabas doon sa ilalim ng bato. Ayan, nasa 4 na dipa or 5 dipa itong kalalim itong sinisisid natin sa gabing ito mga lods. Ayun, hanggang sa naitiklop na natin yung kanyang tinik or sungay niya. Ayan na, sa wakas na ilabas na natin mga lods ang isdang pakoy. Napakasarap ng isdang to. Inihaw o kaya na may kinonot, pero paborito ko dito mga lods, inihaw talaga dahil malaki na siya. Siguradong mataba ito mga lods. Ayan, malaki na ito mga idol. Umabot na ito ng 2.5 kilo, 2.5 kilogram. Triggerfish, Titan triggerfish. Ayan. Napakasarap inihaw na ito. Ayos na, solve na naman yung pang-ulam natin mga lods sa gabing ito. Meron na tayong pang-ihaw at meron pa tayong pang-prito. Meron na naman tayong stock na pang-ulam-ulam. Salamat po sa biyaya. Ayan o.